A blessed day po sa ating mga ka-truth seeker. Welcome to the program Unlearn Error, Spread the Truth. This program has two purposes. That we may unlearn Arminianism, humanistic views, and that we may spread unpopular but biblical apostolic doctrine. Soteriology po tayo, study of salvation. Obedience saves is error, part 9. Na-discuss na po natin sa Obedience Saves is Error Part 1 to 8, ang 18 reason bakit ang Obedience Saves is error. Number 19 na po tayo. Obedience saves is error for the reason that regeneration is the solution to spiritual corruption. Obedience to God's law is its fruit. Mali ang doktrina na ang pagsunod lang sa kautusan ni Moises ang hindi makakapagligtas. Pero ang kautusan ng Diyos ay makakapagligtas. Katulad na lang ng repent and believe for the kingdom of God is at hand. Believe on the Lord and love one another. Ito daw po ay makakapagligtas sa atin. Itong kautusan ng Diyos na ito. Kapatid, nang manampalataya tayo at maligtas tayo, doon pa lang magbubunga ng saving faith, doon pa lang magkakaroon ng saving virtue ang faith natin. Napakalinaw po ng mga sumusunod na didiscuss natin. Ano po ang ibig sabihin ng pinupunto ko ngayon sa araw na ito? Unang dapat po nating maunawaan ng kinakausap ni Juan sa 1 John 3 ay mga regenerated na o ligtas na. 1 John 3:13, my brethren. 1 John 3:23, ito ang commandment ng Diyos. Manampalataya kayo at mag-ibigan sa isa't isa. Anong pinupunto ni John the Beloved, John the Apostle? Hindi niya sinasabi na manampalataya kayo para maligtas. Sinasabi ni John, regenerated na kayo, ligtas na kayo, at dumadaloy na ang pananampalataya sa inyo, 1 John 5:1, at kaya nyo nang sumunod sa command ng Panginoon na manampalataya at umibig sa kapatiran at huwag kakaligtaan ng pagtitipon ng kapatiran, lalo na paglinggo, special day ng Panginoon. Pangalawang dapat nating maunawaan na may dalawa kasing problema ang makasalanan. Ito ay ang judicial condemnation at spiritual corruption. Nilinaw po ito sa Psalms 51 verse 5 ni David. Behold, I was brought forth in iniquity. Ito po ay tumutukoy sa ating spiritual corruption. Basahin po natin uli. And in sin did my mother conceive me. Ako ay ipinaglihi sa kasalanan. Ito naman po ay tumutukoy sa judicial condemnation natin. So, nakipagtipan po ang Diyos kay Adan. At ito ay tinatawag na covenant of works, na kung saan nire-require ng Diyos ang perfect obedience ni Adan. Ngunit nilabag ni Adan ang kautusan, ang heart law na iniukit ng Diyos sa kanya. At ito ay nagdulot ng problema ng alitan sa pagitan ng tao at ng Diyos. At nagresulta ito ng puot at hatol ng Diyos na tinatawag nating judicial condemnation. Romans 1:18, Romans 1:18, Romans 5:18. At ang pangalawang nangyari po o problema ni Adan sa kanyang kasalanan at pagsuway ay spiritual na pagkabulok, pagkasira dahil sa kasalanan. Si Adan ay tainted by sin and corrupted by sin, na tinatawag nating spiritual corruption. At dahil si Adan ang head o representative ng sangkatauhan, ang bawat ipapanganak ay ipinaglihi sa kasalanan o nasa ilalim ng judicial condemnation at inanyuan, hinubog sa kasamaan o tainted by sin o in spiritual corruption. At ang dalawang problema na ito ay tinatawag na total depravity. At ito ang nagdala sa atin sa unregenerate condition o kalagayan. Pangatlong dapat po nating maunawaan na ang solusyon ng Diyos sa judicial condemnation sa atin
from eternity ay justification with adoption through the promised redemption of the Lord Jesus Christ. Ephesians 1:4-7. Ganito po yan. Sa usapan tipanan ng ama at na anak in eternity, hindi pa nilalalangan lahat, ay justified, pinawalang sala, inaring ganap, ginawa na tayong blameless ng ama. Ito po ay pinatunayan ng Ephesians 1:4. Ayon sa pagkapili ng Ama sa atin sa Kanya bago pa itatag ang sanlibutan upang tayo maging banal, blameless, justified at walang dungin sa harapan ng Ama. Hindi lang justified ng Ama ang makasalanan, tayo ay itinuring pang mga tunay na anak ng Diyos in eternity. Ephesians 1:5. Itinalaga na tayo ng Ama noong eternity pa, hindi pa tayo nilalalang sa pagkupkop, itinuring na tayong anak niya sa pamamagitan ng promised redemption ng Panginoong Hesus. Ephesians 1:6. Ephesians 1:7. Relevance po ng ating pinag-aralan, challenge. Yamang natutunan natin na tayo'y justified, inadapt na tayo ng Ama through the promised redemption of the Son. From eternity, hindi pa nilalalang ang lahat. Ito po ang prayer ko sa bawat isa sa atin. Katulad ng prayer ni Pablo sa Ephesians 1:17. I pray that the Father of glory, the God of our Lord Jesus Christ, would impart to you the riches of the spirit of wisdom and the spirit of revelation to know God and to know Christ, through your deepening intimacy with God and with Christ. Summary statement po ng ating pinag-aralan, the solution to judicial condemnation is justification through the promised redemption of the Son. To unlearn error, spread the truth. You may connect with us, like, follow, watch, and subscribe. Good day and God bless po sa ating lahat.